is your B. So no need to memorize that. Kaya na sa inyo nga NSCP. Okay? So ipakita yaman ng half the flange width ang gamiton natin para masuma ang inner ratio. So anong aton nga limiting ratio para mahambal na maging slender siya? Nagtawag lang, may compact kang limit, kami ara kasang non-compact limit. Kaya nga, di ba ang lambda sub arta, this is the maximum limit nga before siya maging slender. Sakto? Ang lambda sub b, this is the maximum limit nga from compact siya, it will transition to non-compact. So di ba i-mention natin, for our compression members, wala tayo kapangita sa compact, non-compact. Wala lang slender or non-slender. Ano na nga, sa compression, not applicable ang ini nga limit. Only this one. Okay? So this is the maximum value sa ratio sa aton na width thickness para mahambal ta nga, ano siya? Diba? Initial na value is the maximum value sa ratio sa ini para mahambal ta nga ang element is slender or not slender? Nga non-slender. This is the maximum value. Meaning, kung ang value sa imong na width thickness ratio is naglapaw dali, ang ina nga element is slender na. Okay? So this would be used for our white flange. Okay? So ginagamit natin is ang modulus of elasticity for our steel, dagang iya nga yield strength. Okay? Ito sila, compression na. Ang nakapula. Kita. Ang next is, i-mention sa kilid, these are all for stiffened element. So for white flange, ano na yung mga stiffened element? Ang flange or ang web? Ang web na doon. So we have here, din ang compression na rin. The compression is... Okay, uniform compression, uniform compression, uniform compression. Since alas compression, this is the provision para ma-check natin if ang aton nga stiffened element for a white flange, which is the web natin, okay, and ari iya nga limiting ratio para maging considered siya as, ano siya, non-slender. Okay? Take note, ito yung inambal, H over TW. That is the clear height sa aton nga web. Okay? Nga admit the class E, identify if ang section is slender or non-slender. Hindi. Number 8. Uniform compression in stem of piece. Kung may Stephen siya ang portion. Pero kung hindi siya Stephen, sige mo siya lang ito. Ang other. And all other and Stephen. Okay? So yata, principles for compression member. Meaning, tanan to class, introduction pa lang to. Yata, principles na before na mag-code. Sa concrete na code na ako. Nakasugod na ang code. Section 422, section 409. Wala na. 4 plus 1. So, wala ko kapalo kay nagpauway. Wala na yung concrete system. Nakapoy na concrete. Still naman ta. Next-sem na ko mga concrete. Okay, para kasi makita niyo yung flow usually, kinanglan mo na i-know, i-understand ang principle una prior to code. Pinabot like mas maglumbag ka sa code without understanding nga nagamo ng code mo. Kaya mo na dapat ang inyong growth design, understand first the principle. Kung anong first yung itunan sa flexure sa concrete? Principles in flexure for concrete, meaning understand yung iyang stages, ang crack stage going to ultimate stage prior to code provisions. So yun na sa atin, dapat na class principles for compression prior na mag-proceed to code. Okay? So for our compressive strength, syempre, we will use our design strength as ppm and ang ato ng P is 0.9. Okay, question ko, nga 0.9 na ginagamit ng reduction factor. Ano ginagamit? Na maximum amount of stress out. Yielding. Di ba kung yielding, pila gani? 0.9. Kung rupture, 0.75. That's why 0.9 ginagamit natin. Yielding na siya. Okay? Allowable compressive strength is Pn over the factor of safety is 1.67. And we will have slenderness limitation. So si code na itong class, wala ga-allow sa very slender na column. So maximum na itong class, ang slenderness ratio na i-allow is maximum of 200 only for compression or purely compression na member.
200. Okay, ara sa section 505.1. So, can we open section 505.1? Makompresyon na ta. Okay, dito. So, for our first nga code provision, so this is the compressive strength for flexural buckling, meaning compressive strength for the limit state of flexural buckling of members nga without slender elements. So, pilaihan ang possible combination ato sa mga limit state. Okay, diba? We will have, tawag ni, ng 3 limit states: flexural buckling, torsional buckling, and flexural torsional buckling. Automatic, may tatlo na sila class na code provision for each limit state. Ito. Kadua, kay niarap sa members na may slender elements kag without slender elements. So for each type, lainay mo ng ilang code provision. But luckily, okay, we won't be dealing with elements na may ara sang slender elements or for sections with slender elements. So ang ato ng compression ng pag-arrange class are limited only to sections nga without slender elements. Ganda din sa itong column strength curve. Okay, diba we will have two conditions or two states for failure: elastic buckling and inelastic buckling. So for our elastic critical buckling stress, okay, ginagamit class ni code instead of having this as FCR, okay, gina-refer ni as our Euler's critical buckling stress. So FCR ni class la ining iyang nga definition sa code. Okay? So meaning ang initial equation, this would become as our Euler's critical buckling stress or ang aton nga F sub E. Amo ni siyang ga-exist sa code naton. Okay? So that is pi squared E over KL over R squared. Okay? So for our elastic buckling, di ba we all know this is the Euler's buckling stress. Check to. So meaning siyang FCR, this will now become the FE, theoretically. Kaso, hindi ito ng class pag i-allow as designers na gamitin natin ng full strength niya na FE. Okay? Kasi syempre, we need to consider ano ay hanang mga possible na mga non-uniformity na pwede mag-report sa site. Meaning, pag-produce ang iyong mga white sludge, sure ka, may uniform ka na ng width niya. Okay? Ang iyang ang pag-install sa site, sure kayahan na tatlong ang column. So to take into account ang ilang mga factors naton, we won't be using the 100% sa aton ng Euler ng critical buckling stress ang agi, okay, na full value niya, but we will use only 77% of that value. So for that curve na under the elastic, we will use only the 87.7% sa Euler na critical buckling stress. So that is for the elastic buckling. Next, how about for our inelastic buckling? Okay, so for our inelastic buckling, di ba nung dumanyo, ang value sa tangent modulus is vary siya samtang increase ang load. So hindi mo na siya purely ma-predict. Nagamit sila sa numerical solutions actually class para ma-predict nila anong possible na itsura sa curve. Ang mga class na may alam mo sa NAMSOL. Kaya ang NAMSOL is the mathematical naton nga mga solusyon nga hindi makaya sa aton nga mga algebraic solusyon. Meaning, gina-predict ang behavior sa curve. Kita na naton sa mga equations sa buong ara sa NSCP, gagamit na sang NAMSOL para ma-predict anong iya nga equation na tutuon. Kaya Brenner before class is, gina-try na predict. Let's say, mag-increase ang value diri, amunin aton na FCR. Tapos diri siya, diri. Meaning, naka-spread out ang values. So, anong ginubra sa mga mathematicians? Ginatry nila interpret how to approximately define the equations ng inyong curve. So, later on, sa inyong NAMSOL class, maintindihan nyo na kung anong mga methods of regression para balaan anong equations ng curve. E diba usual, ang class na nabalaan sa equation ng curve is linear, quadratic, polynomial, okay? But for NAMSOL, mga complex na mga data, himuan mo siya equations ng curve. Mga ginubra sa mathematicians. So, kita ka-benefit kita from NAMSOL sa amin. O syempre, hindi ko na class pag-suggest sa inyong professor na ipa-derive niya ang inyong equation na may mga values, na-spread out ng values. Diba tungtong na before sa inyong mga research sa high school? Tapos paano ka mo sa statistician ninyo? Diba ano siya, lapta ang mga results sa data.
tapos ipa-interpret mo sa imong statistician anong equivalent yung equation sa curve para ma-predict mo anong next na matabo. Amo na ko sa importance ng NAMSOL. Kay kabalo ka mo even sa mga military nga mga strategies. Kay gamay lang class nga deviation sa pagpasaka sa rocket, pwede siya maglapaw sa punta or pwede siya ma-short ang rocket sa desired yung target location. So gagamit ka sa NAMSOL para ma-predict mo diin matupa ang rocket. Okay? So ang NAMSOL generally class is kahimo ka sa equation to predict anong possible nga trend sa curve. During the pandemic, dumno ka mo diba, everyday increase ang cases. Gagamit sila sa NAMSOL to predict pilang possible cases next 2 weeks, next 3 weeks, next 4 weeks. NAMSOL man na. Meaning, na-predict mo anong possible nga next move based on the behavior sa curve. So kablo mo class, ang langaw. Malangaw na lang. Notice mo, na before mo siya ampakon, kapalag yun sa mamo ka pa lang na naglakat na sa nga gagamit na sa class NAMSOL. O, mapili na sa hangin, uy, ari nag-predict niligan magamuning hangin, may mahampak sa akon, so malupad sa tayo. Kaya gusto nyo maging langaw? O, hindi, diba? O, may engineer tayo, tayo maglangaw. So, ari dito pagkatan, coming from NAMSOL. Okay, so this is the curve na nag-predict niya for the behavior nga under the inelastic. Kaya nga, ibang balta, galain iya values sang ato na tangent modulus. Okay? Kopya ko lang na class ang inang question sa masters namon. Kami NAMSOL kami mo sa tamang kopya. Kaya gusto niyo maging langaw. Kaya langaw sagad sa NAMSOL. Kabalo ka siya nga kung ang bakon mo sa mauna na sa lakat kay na predict na ang behavior ka hangin. Ano siya muna project na ako magtaas ang velocity sa hangin namon malupad sa dayon. O meaning tanda ang langaw sa NAMSOL. Kaya na predict ya anong possible na behavior sa hangin. Okay? In order to make this equation simple class, okay, in derive ni ang ining equation using NAMSOL, so the final equation for this curve would now become 0.658 Fy over Ft times Fy natin. So this is now the equation sa aton na inelastic curve. This is the equation sa aton na elastic curve. And this would be the value sa aton na critical buckling stress. Hindi ba, theoretically, ang aton critical buckling stress is ito kanina, Euler's buckling. Pagkatong na Euler's buckling using sang tangent modulus. This time, in-derive siya na ang equation sang curve if elastic kag inelastic buckling. Anong difference? Ang duwa. Okay, we need to define kung saan tamambal na ang ato na column will experience elastic buckling kag inelastic buckling based on our slenderness ratio. Kaya at some point, ini class na curve is meet at this common point. So meaning, we can equate both values of this FCR. Sakto? Kaya at this point, sa ini nga values ng slenderness ratio, same ang values ang aton nga FCR na both elastic kag inelastic. So let's try to equate them. Okay? So this is your inelastic na buckling stress equation. And this is the elastic na buckling stress equation. Anong aton i-simplify diri? Wherein ang Fe natin class is equal to pi squared E over KL over R squared. Okay? Simplifying that, wow, math. We can simplify ng atong na value sa slenderness ratio sa common point theta is equal to 4.71 square root of E over Fy. Meaning, mas same ang value ng FCR nila at the point na ang E mo nga KL over R is equal to 4.71 square root of E over Fy. Try to open section 505.3. Kaya tatlo niya siya ka mga terms aral na sa equations. Ano na ilang importance? Okay. So, we will have two checking dili. Okay? Okay siya. So, mabalaan ta ko no class, if ang atong nga member will fail under elastic buckling, if ang imo nga slenderness ratio is greater than dili. Mabalaan mo siya if ang imo nga member will experience inelastic buckling, if ang imo nga slenderness ratio is less than sa ini nga value. O what if hindi kayo mag-check as per slenderness ratio? What if i-ratio ta in terms of Euler's nga critical buckling stress? So, using math again, hindi naman pag-derive fully.
Okay? If ang value sang aton nga Euler's critical buckling stress is equal to 0.44 Fy, kaya nga ari, kung nga portion, ari siya, okay, di ba this is Fy. Takto? Fy ni, ang ini nga portion, approximately kuno class, ang value sang aton kuno nga proportional limit stress is equal to 0.44 Fy. So wala pa kuno class kalabot 50% sang imo nga yield stress, ang imo nga still is mabehave na siya inelastically. Okay, under compression. Okay, so may duwa ta class na checking. So na siya nga portion that is the 0.44 Fy. Sulatan ko pa. Okay. Ang importante din na. If for our compression members, under the limit state of flexural buckling, may duwa nga possible nga failure. Either elastic buckling, elastic buckling kag inelastic nga flexural buckling. From the code, the nominal compressive strength natin is equal to Pn is equal to FCR Ag. Okay? So meaning, we will use the gross area sa member natin, not the net area. O, ang question na gross area. Why not net area? Anong gaba ko lang? Ang net area or ang gross area? Siyempre yung gross area, dira siya mabakol not sa portion na ginutangan mo sa connection. Okay? So, ang atong critical buckling stress or ang atong FCR is dependent if ano nga flexural buckling ang ma-occur, either elastic or inelastic. Meaning, if ang imo nga slenderness ratio is less than 4.71 sa square root of E over Fy, meaning less than the rate, anong aton nga type sa flexural buckling? This is inelastic nga flexural buckling. Or, if ang imo nga Fe, okay, di ba ini siya nga curve is sa babaw, greater than 0.44 Fy, meaning that is inelastic buckling. Okay? So, anong gamitin natin na value for FCR? We will use ang equation sa ini nga curve, which is 0.658 Fy over Fp. Ano siya makita ninyo sa code dira? Wala na siya pa sa mga aboning code. Okay? And, ever ang atong slenderness ratio is greater than the meaning, going to the right, ang value sa imo nga slenderness ratio, or ang imo nga Euler's buckling stress, ang ilang Fp mo is less than 0.44 Fy, meaning, ano siya? This is elastic na flexural buckling. Wala na klase butang sa code, but I will require you to identify if ang atong nga flexural buckling is elastic or inelastic. Gamiton ta nga value sa FCR is 0.87 Fp. Then, once makuha mo na ka sa imong FCR, multiply mo sa Ag, makuha mo ng imong nga nominal compressive strength for the column. 20 minutes. Okay. Makita ko lang na yung video between elastic and inelastic. Video.